Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ang pag-uutos mo ng kabutihan at pagbabawal mo ng masama. Marami sa mga magulang ang napapabayaan ng kanilang mga anak. So ito yung isa sa dahilan kung bakit yung mga anak paglaki hindi na nagsasala, hindi nagpa-fasting. Kasi ang magulang, pinabayaan niyang anak niya, hindi niya tinuruan magsala, hindi tinuruan mag-fasting. Pag nakakita ng bawal ang anak niya, hinahayaan lang niya. Pagsisimula ang pagbabawal sa pamilya mo, din sa mga tao. Sa da'wa, pamilya ang inuuna. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa andir ashiratakal akrabin. Bigyan mo ng babala ang pinakamalapit na kamag-anak mo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang dinawa niya ang pamilya niya. Ang unang nag-Muslim, ang kanyang asawa si Khadija radhiyallahu anha. Ang kanyang first cousin na si Ali bin Abi Talib. So, unang dinawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga malapit na kamag-anak niya. Pagkatapos ang malapit niya mga kaibigan, katulad ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kaya ang mga anak natin, ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, muru abnaakum bis salati wa hum abna'us sab'. Utusan ninyo ang mga bata sa pagsasagawa ng sala na ang kanilang edad ay 7 taon. At paluin na ninyo, wadribuhum alaiha bi'ashrin. At paluin nyo na sila sa edad na 10 taon. Ipalo na natin. Ibig sabihin ba dito, naobligahan na ba yung batang magsala sa 7 hanggang 10 taon? Hindi. Kundi sinasani na sila. Para hindi ka na mahirapan silang utusan. Kaya pag nakakita tayo ng masama, ituwid dati sa tamang pamamaraan. Pero wag naman sa paraan na pagpapahiya. Ang pagtutuwid ng mali ay hindi sa paraan ng pagpapahiya. Katulad ng nangyayari sa social media na napapahiya. Maliban na lamang kung lantaran ang kanyang pagdadakwa, ang kanyang pagliligaw sa mga tao, paggawa ng haram, ay lantaran na po sa social media. So, hayag natin itong itutuwid. Kasi lantaran eh. Lantaran niyang ginagawa yung haram. Lantaran siyang nagpapahiya sa kanyang sarili. So, dito, sabi nga ni Sheikh bin Baz rahimahullah, hada laysa mawdi'un lis-satr. Hindi yan lugar para takpan natin. Pagkalantaran na. Pero yung ikaw lang nakaalam, ang kanyang kahihiyan, so dapat hindi mo yan dapat pinapublic at pinapayuan mo sa public kasi yan pa'y pagpapahiya. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kung sino man nakakita ng gumagawa ng haram, gumagawa ng masama, pigilan mo siya sa pamagitan ng kamay kung kaya mo. Kung anak mo, hilayin mo. Kung anak mo, mayroon siyang suot na mga haram, mga kwintas o mga anting-anting, tanggalin mo. Fa lam yastati pabilisani. Pag hindi mo kaya, pagsabihan mo. Dakwahan mo sa pamagitan ng mahinahon. Huwag naman pagpapahiya, huwag naman sa pilitan. فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Pag hindi niya kaya, na pagsabihan, pagbawalan, so iduan natin. So ibig sabihin, nautusan pa rin tayong ituwid ang mali sa anumang paraan, sa kamay, sa dila, at sa dua natin. Kahit sa daan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit pa rin niya na may karapatan pa rin ang daanan. Na kapag nakakita ka ng mali, ituwid mo. Pag nakakita ka ng gumagawa ng haram, payuhan mo. At kapag hindi nagsasala, utusan mo. So yan ang utos sa atin ng Islam. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Maging kabilang kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga tao na magdada'wa, nag-utos na mabuti mula sa inyo. Yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, na sila ay nag-utos ng kabutihan, pinag-utos sila mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbabawal nila masama. Pero kung pababayaan na natin mga kapatid sa lugar natin, wala ka nang pakialam sa mga gumagawa ng haram diyan, basta lang nakita mo, okay lang. Subhanallah, darating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang ikaw tatamaan. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Katakutan ninyo ang parusa, pagsubok at fitna. Parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang hindi lang tatamaan yung gumagawa ng haram. Bakit? Pinabayaan yung gumagawa ng haram, nagsusugal, gumagawa ng mga zina, gumagawa ng mga kriminal, na mga haram, mga muharramat, riba, anuman ang mga gawain na pinagbabawal, halantaran, nakikita mo na nga. Tapos, pinapabayaan, pag darating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagyo, baha, anuman ang hangin, anuman ang kalamidad o dilubyo, na darating, damay ka.
Kasi bakit? Pinabayaan mo eh. Wala kang pakialam sa kanila. Hindi mo sila dinadakwahan, hindi mo sila pinagbabawalan. Kaya huwag kang magtaka, pati bahay mo na wala ng bubong. Samantala sa bahay nyo lahat kayo nagsasala doon. Bakit nadami bahay mo? Kasi bakit? Hindi dahil nagsasala ka lang. Dahil pinapabayaan mo ang kapitbahay mo na gumagawa ng haram. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa anak mo kahit sino-sino nang kasama. Wala kang pakialam sa kapatid mo kahit sino nang kasama. Wala kang pakialam sa asawa mo, nagbablog, nagtitiktok, sumasayaw. Kapatid mo, nagkakasintahan, magsisyuta, pumapasok sa bahay niyo. Wala kang pakialam, bakla, tumboy anak mo. Wala kang pakialam. Ang tawag sa'yo, dayuth. Dayuth ang tawag sa'yo, wala kang pakialam, mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi mo naman pinabayaan ng anak mo, pinarating mo ang da'wa, pinagbawalan mo na pero hindi nakinig, ginutusan mo pero hindi pa rin nakinig, wa ma'alayka illa al-balagul mubin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang obligado sa'yo kundi parating lang ang hayag na katotohanan. Yan lang. Kaya, mga kapatid, naobligahan tayo magda'wa kahit sa pamilya natin, sa kapitbahay at sa akaya nating ipaliwanag ang Islam at ipagutos natin na mabuti at ipagbawal natin na masama nang sa ganun ay kung dumating ang parusa ng Allah, hindi tayo madamay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.